Nag-aral kayo bago kayo naging mga pari. Alam niyo na hindi totoo na December 25 ang kanyang kaarawan. Pero, bakit ipinagpapatuloy pa rin ninyo? Ha? At inahayaan ng tao na gawin ang isang bagay na hindi makatotohanan. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at mga kayuti. Welcome back na naman po. Tuloy na naman po dito po sa ating regular show para po sa mga baguhan ng atin pong ginagawa dito sa U3, Usap-Usap University. Tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermon, mga homily. And for this particular one, dahil po we're shooting this on the second day of December, syempre pag December po, pag sinasabi sa Pilipinas, ayan na, Christmas na, no? Talagang December na eh. I believe this will be our theme for the whole month if we can. Yung mga preachings about sa Pasko, celebration ng Paskong Pinoy, yan, yung mga ating mga tradisyon. For this particular episode, atin pong papanoorin, bibigyan ng reaksyon ang isang parang preaching ni Ustads Ahmad Armando Barcelon patungkol sa kung merong bang Pasko sa Islam. Ay makita nyo naman po sa ating screen ngayon. So yun po yung topic natin. So sa akin pong background sa pag-aanalisa, sa paghihimay, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIP sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization at representante ng Pilipinas sa isang komperensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. So mga ka-U3, apparently hindi po ako member, hindi po ako Muslim, hindi ako member ng Islam. Isa lamang po ako ang hamak na video reactor. Pero wala po tayong religious agenda dito. Wala po tayong sinasabi ng isang reliyon ay dapat yung kaaniban, isang reliyon ay dapat huwag niyong kaaniban. I just give my insights. So posible po, maaari ay may sound na nag-disagree ako or I may sound na nag-a-agree ako. But one thing is guaranteed mga ka-U3, we're just giving our honest and the initial po na reaction because we're watching this for the first time. So, if everything now is ready mga ka-U3, let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go! At siyempre sa pasimula po ng ating palatuntunan ay sagutin ang katanungan ng ating mga kababayan na nagpadala ng kanilang katanungan sa amin. Ano po, sa dami po ng mga nagpadala ng katanungan ay hindi na po namin mabanggit ang mga napakarami ninyong mga pangalan. Ngunit siyempre gusto na rin namin banggitin ang ilan sa mga pangalan, ang mga taga North Cotabato na si Sister Rose Decano ng North Cotabato na nagpadala, at ganun din kay Brother Ray Mamalinta na ang taga Jensa naman na nagpadala ng halos parehong katanungan, at sa iba pa hindi na po namin halos basahin dahil para marami po tayong masagot na katanungan sa ating pong programang ito po. Maraming salamat po sa mga nagpadala, at ang katanungan po ng ating mga kababayang ito ay bakit kaming mga Muslim ay hindi nakikibahagi sa Kapaskuhan. Tinatawag na Christmas. Yun po ang ipinadala ng katanungan, at tiyak na kayo man din po mga minamahal naming mga kababayan ay marahil kayo din ay nagtatanong-tanong sa inyong mga kapatid nating mga Muslim, lalo yung mga kaibigan yung mga Muslim, kung bakit kami hindi nagse-celebrate na ang Christmas. At baka ang kadahilanan ay masagot nila kayo na kung saan ay kaiba sa aral ng Islam. No po. So ito po kaya po naglatag kami sa inyo ng ganitong palatuntunan, Mensahe TV, upang mabigyang kalinawan ang mga bagay na nais niyong itanong tungkol sa aming paniniwala. Una po sa lahat, nais ko iparating sa ating mga kababayan, kami pong mga Muslim ay hindi matatawag na Muslim kung hindi magmamahal, dadakila, susunod sa lahat ng mga aral ni Jesucristo. No po. Kung mababasa lang po sana sa banal na Quran na iniutos po sa amin ni Jesucristo ang pagdiriwang o ipagdiwang namin ang kanyang kaarawan, kami will sa mga Muslim ang unang-unang gagawa nito para sa kanya. Dahil isa po sa mga pangunahin naming aral, pangunahin naming doktrina na pinangahawakan ay paniwalaan at sundin ng buong buo ang kabuoang aral na ipinahayag ni Kristo. Dahil pantay-pantay po ang aming paniniwala sa lahat ng mga sugo na ipinadala ng dakilang tagapaglikha sa sangkatauhan. Well, sa inyo siguro ibang pagkakilala nyo kay Kristo
No, nire-respeto naman po namin yan. Kami po kasi, kung paano nagpakilala si Kristo nung nandito po siya sa lupa habang siya'y nangangaral na nababanggit sa banal na Quran, ay letra por letra po, mga kababayan. Ganon ang aming paniniwala. Sinabi niya siya'y propeta, naniniwala po kami na siya'y propeta. Sinabi niya siya'y sugo ng Diyos, naniniwala po kami na siya'y sugo ng Diyos. Since wala po siyang sinabi na siya'y anak ng Diyos, wala rin siyang ipinahayag na siya mismo ay Diyos o kapantay ng Diyos. Kaya, hindi po namin pwedeng paniwalaan yung bagay na kung saan ay hindi niya naman sinabi. Sa inyo po, kung ganun po ang inyong pakilala sa Kanya na siya anak ng Diyos o Diyos na mismo o kapantay ng Diyos, nire-respeto na po namin yan. Ngunit sasagutin namin ang kadahilanan kung bakit katulad ng katanungan na nakapadala ni Brother Ray at saka ni Sister Rose, no po, na taga Jensan at taga Cotabato, nakatanungan niya, bakit kami mga Muslim hindi nagse-celebrate samantalang kayo ay nagse-celebrate ito at kami din naman ay nakikita namin na pag araw ng Kapaskuhan na tinatawag, ay talaga namang wala kami magawa kundi panoorin na lang po kayo. No po. Siyempre, una po sa lahat, kung ang pagse-celebrate ng kaarawan po ay nakasulat sa banal na Quran namin, no, na siyang pinaniniwalaan naming referensya ng aming pananampalataya, ay nakasulat doon na inuutusan kami na i-celebrate ang kaarawan ni Kristo, ay i-celebrate po namin. O kaya naman, kahit man lang po sana, kahit man lang sana isang sugo o propeta ay nag-utos sa kanyang mga tagasunod na kanilang ipagdiwang ang kanyang kaarawan, ay palagay ko po makikibahagi po kami sa inyong Kapaskuhan. No po. Okay, before we continue, so I think nakita niyo po kanina dito po sa background ni Ahmad Armando Barcelon, former reverend daw po yung nakalagay actually sa kanyang information dito as the host of Islam Insight, mga ka-U3. So I wonder, ano po kaya yung kanang background? So I'll be glad to know. Dahil syempre, if he is a reverend, say, from Baptist or some born-again Christian na religion, so I think it will be useful also if he would say what he used to believe, prior to becoming Muslim, something like that. But I think yung perspective dito is parang pang sa kalahatan na ng mga Pilipino na viewers po nila. And so far, I like how calm he is. He answers directly ito pong tanong nga po na sinend po sa kanilang programa. But I have some questions here, of course. Dahil sinabi po na letra por letra, sabi po ni Ustads Barcelon, na they follow what Jesus said. I wonder, what are the differences and similarities of who Jesus is as to the perspective of Islam and the perspective of Christians? And yun nga, given na reverend po siya, I also like how he answers yung question. Na-notice niyo po ba yung kanyang paraan? If it is, parang ganun if it is, we will. Ito po yung logic na ginagamit dito ni Ustads Barcelon. Kumbaga, in saying na kung ito ay nakasulat sa Biblia, then we will do it. If isang sugo lang, ang nagsabi na i-celebrate ang pagiging Diyos o ang birthday ni Jesus Christ, then we will. Parang yun po yung style. Although as it is with Iglesia ni Cristo na hindi rin po Diyos ang pagtingin kay Heso Kristo, so obviously alam naman po natin siguro yan, na sa Islam nga po, si Isa, Jesus Christ is Nabi Isa po yan prophet. And in the perspective, according to Ustads Barcelon, pantay-pantay ang lahat po ng mga propeta, ng mga mensahero, mga sugo po ng Diyos, mga ka-U3. Although, of course, on the contrary, others will be saying na kinakailangan pa bang sabihin ng isang sugo o ng isang pinadala ng Diyos, kinakailangan niya pa bang sabihin to be considered as God? Or the references of the Holy Book, the Bible, or maybe the Quran, would tell an entity as God even without that particular entity declaring himself as such? Bawa sa panahon po ni Adan, kung sana yung pagkakalika sa kanya, isineselebrate niya, ay siguro sapat na po yung para makiayon din po kami sa Kapaskuhan. O hindi man, kung sana po si Abraham, sumakanya nawang kapayapaan, ay nagutos sa kanyang mga naniwala sa kanya na i-celebrate ang kanyang kaarawan. O sa panahon ni Moses, ito yung mga binabanggit ko, mga sugo na mga naging tanyag, isa man sana sa kanila, ay nag-celebrate ng kanilang kaarawan, ay katiyakan po, mga kababayan, na makikibahagi po kami sa Kapaskuhan. Ngunit, ito po talaga ang kadahilanan. Wala ni isa mang sugo ang nag-utos sa kanilang mga tagasunod na sila ay magdiwang ng kaarawan ng kanilang sugo na ipinadala sa kanila. Hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang pag-uutos ang
ang ating sugo, na huling sugo, na sadka ng mga propeta na nagsabing ipagdiwang ang kanyang kaarawan. So yan po ang pangunahing dahilan kung bakit hindi po kami nakikibahagi sa inyong It's not Kapaskuhan. written. Magkagayon pa man po, gusto namin din malaman saan po ba nagmula ang inyong pagse-celebrate ng Kapaskuhan. Totoo nga ba na ang December 25 na sa inyo po Birthday. idinaraos na petsa taon-taon ng selebrasyon ng inyong Kapaskuhan? Totoo nga po bang ito ang petsa ng kapanganakan ni Jesucristo? Na po. So, sa Quran, hindi po binanggit ang kapanganakan ni Jesucristo maliban sa sinabi sa banal na Quran, sa aming pong pinaniniwalang referensya, siya'y ipinanganak ng panahon na kung saan ang mga tupa ay ipinapastol sa kabukiran o sa disyerto. So lumalabas po ang mga panahong yun, naglalaro po sa panahon ng Abril o Marso. Yun po ang panahon na kung saan sa bansang Middle East, kung saan tinutukoy maging ng mga aklat ng Kristyanismo, maging sa Biblia, na ipinanganak si Kristo sa bansang Middle East. Particularly sa bansang Palestine, na kung saan nandoon ang Jerusalem o Bethlehem, na siyang mismong tinutukoy ninyo na kapanganakan ni Jesucristo. Na po. At yun po, ang klima po doon ay pare-pareho po Hindi winter. sa bansang Middle East. Na tinukoy sa aming banal na Quran, siya'y ipinanganak sa panahon na kung saan ang mga tupa o ang dates mismo ay nagbubunga. So ito po'y naglalaro sa panahon ng buwan ng Marso o Abril. Na po. O yun po ang aming paniniwala. No? Since hindi nilagay po sa tala ng kasaysayan yung petsa na kapanganakan niya, basta yung pong buwan o pangyayari na kung saan kung kailan siya ipinanganak, yun po na itala sa banal na Quran. Marahil talagang iniwasan na malaman ito at hindi ma-reveal kung anong tamang petsa ng kapanganakan ni Jesucristo, para siguro talagang hindi talaga dapat i-celebrate. Dahil kung talaga dapat i-celebrate ito, Dapat alam natin. dapat tala talaga ang eksaktong petsa ng kapanganakan ni Jesucristo, higit lalo sa banal na Quran, na siyang natitira na lamang po aklat na mapapanaligan natin na sa panahon pa ng ibaba ito sa uling sugo ay hindi napalitan at hindi na bago. Ano po? Ngayon, saan po ba nanggaling ang Kapaskuhan? Ay kung atin pong pag-aaralan, at susuriin, ang Kapaskuhan po ay dala ng mga Kastila na sumakop sa atin. Dahil sinakop tayo ng mga Kastila, so dala po nila ang reliyong Kristyanismo, particularly ang Kristyanismong Katolisismo o Romano-Katoliko. So, yun ang galing. So, ang selebrasyon ng December 25 ay galing mismo sa mananakop na Kastila na ang iniwan sa atin na namana natin sa mga mananakop. Reliyon na dala nila na ating niyakap. Pero huwag nyo kalimutan, noted na po, bilang reminder, bago dumating ang reliyong yan, na siyang meron ng Kapaskuhan sa atin, ay tayo ay mga Muslim na. So, pinuwersa lamang tayo, kaya tayo naging isang Katoliko o mga Katoliko. Okay, on that note, gusto ko lang pong i-refute yung statement na yan, na hindi naman po tayong lahat ay Muslim prior to that. Alam po natin na indeed around 100 years before 1521 or even the establishment of the government in 1565 is meron na nga pong Islam. Mas umugat na ito, lalong-lalo na po sa Southern Philippines, even sa mga Muslim kingdoms ng Tondo, mga Kayutri. But it doesn't mean that all of us were Muslims na. Dahil nga, meron pa tayong mga indigenous din na mga tribes. May mga Aita, Subanan, Blaan, Tiboli, at iba pang mga ethnic tribes. So I think in generalizing that we're Muslims, I don't agree to that. And of course, this is also based on my, inquiry sa mga top Philippine historians. And isang pruweba po dyan, yung ating po mga ninuno ay kita po yung kanilang yung mga babae, kita po ang kanilang mga dibdib, and then yung meron lang pong covering is yung kanilang lower part. So mga tribo po na yan, obviously, hindi po yung turo ng Islam. So yan po, isa sa mga maraming pang pruweba na hindi po tayo lahat Muslim. Nung panahon po ng pre-Spanish period. But like what I said, what is more accurate is Islam already was flourishing even before 1521, even before 1565. Okay. So sang-ayon po sa pagsusuri, na ang Kapaskuhan,
no po, ay nakuha lamang pala, no? O diniklarang Kapaskuhan na December 25, no po, ay kinuha lamang sa kaarawan ni Mitra. Kaarawan ni Mitra. Sangayon po ito Another sa cut. mga aklat na matatagpuan natin sa World Book Encyclopedia. Ano po? Kaya kung may mga World Book Encyclopedia po kayo, makikita nyo po doon, puntahan nyo lamang Celebration of Christmas. Ayan, sinasabi doon, yan ay kinuha lamang, kinopya lamang sa selebrasyon ng pagano. No po? No, isang paganong kustumbre. No po? Yan. So, yung December 25, ang mga leader ng simbahan ng mga panahong yaon na paghahari ng imperyo ng Roma ay nakiayon lamang sa selebrasyon, no? Gaya-gaya. Ng mga pagdiriwan ng tinatawag na festival ng solstice o solstice. No po? Solstice. Kahit ito ay nagaganap sa winter, no, taglamig. So, kinopya lamang yung December 25. At ito ay pagan practice. No po. Maging yung mga ginagawa nating mga selebrasyon na paglalagay ng mga Christmas light, no po, paglalagay ng mga tinatawag na mga Christmas tree, no? Ay sang-ayon sa Encyclopedia Americana, ito po ay isang pagano ring selebrasyon o pagsasagawa na ritual na ang ibig sa kanila noon, sang-ayon sa tinatawag na Encyclopedia Americana, no po, ito ay isang selebrasyon na kustumbre para itaboy lamang ang masamang espiritu. So isang pagan practice po, pagano. Alam niyo po yung mga pagano? Pag sinabing pagan practice, mga tao na kung saan ay mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ha? O sa bagay, kaya nga siguro, kaya nakisabay na ang simbahang Katoliko dahil ano pa nga ba ang ginagawa ng simbahang Katoliko? Ano po? Hindi po ba't ito isang paganong pamamaraan? Ano po? O, sang-ayon din sa encyclopedia, ano po? O religion, ang paggamit ng mga puno, paggamit ng mga tinatawag na Christmas light, ay talagang ito po ay pamamaraan para itaboy nga ang mga masasamang espiritu at mga kamalasan. So hindi po talaga tunay na kaarawan ni Kristo, kundi ito lamang ay pagdideklara, pangungopya lamang, isinabay lamang ang petsang December 25 at tinukoy na kaalawan ni Kristo para maisunod lamang sa naghaharing imperyo nung mga panahong yaon na ang naghaharing imperyo ay ang Roma. So lumalabas po, ang ginodiyos ng Roman Empire noon ay ang tinatawag na anak ng Diyos din, no po, na si Mitra. Siya po yung tinatawag na Son of God, na sang-ayon sa paniniwala ng mga Romano, ito rin ay tinutukoy na isa rin siyang virgin birth. Ha? At siya ipinanganak noong December 25. No po. So, kung ating pag-aaralan ng Biblia, wala ring petsang nagtutukoy ng tamang kapanganakan ni Kristo. At kung ating lilimiin at susuriin ng Biblia, ang tinutukoy na kapanganakan ni Kristo, ang mga pastol ay nasa pagpapastol sa mga tupa. Alam niyo po ba na kung kailan ang buwan ng pagpapastol ng mga tupa, inilalabas ang tupa sa disyerto para ito ay pakainin? No po? Hindi winter. Ito po ay naglalaro sa panahon ng Marso at Abril. So, ito yung tinutukoy na sila bumisita sa sabsaban kay Kristo nung siya ay ipanganak. Ang mga pastor ay nasa mga disyerto na pinapakain nila ang kanilang tupa. No po. So, pagpapatunay, hindi po ito taglamig, panahon ng taglamig. Dahil pag panahon po ng taglamig o Disyembre sa Middle East, lalo na po sa Palestine, hindi po lumalabas ang tao sa sobrang labig. Negative po yan. Hindi lang zero. Negative ang klima, no po. So hindi makatatagal maging ang mga hayop, lalo ang tupa mamamatayan pag naiwan niya sa disyerto. So ipinapasok po sa mga kubol, no po, o kaya sa kuweba ang tupa para hindi sila malamigan. Lalo na kung tao, ha? Kaya napakalayo po na mangyari na ipinanganak nga si Kristo noong December 25. Yan po ay isang paganong practice, kaya ang isineselebrate po natin sa tinatawag nating Kapaskuhan ay hindi si Kristo,
Okay, before we continue, pasensya na po, Ustads. Pero gusto ko lang po i-mention dito mga kayutoy. Ito pong idea po kasi ng birth ni Jesus Christ and the circumstances that surrounded His birth ay actually makikita niyo po yan sa history na may mga kapareha, yung nga, Mitra. In fact, may mga virgin birth or idea ng mga hari or wise men na pumunta, Immaculate Conception. Yung mga konsepto po na yan ay nandyan din sa iba pang mga relihiyon. Thousands of years even before Christianity, mga kayutoy. So sa ancient world, marami na pong references yan sa mga Egyptian na mythology, I believe sa Norse mythology din at iba pa. So may mga similarities po yan. So yan po tinutumbok dito di Ustads Barcelon, mga kayutoy. Although gusto ko lang po i-mention, indeed, if you will look at the references, di ba bakit sila nagpapastol kung winter? Although some parts of the world, interestingly, in the modern day, some places celebrate Christmas, December 25th, at summer or mainit sa kanilang panahon. Ang isang example dyan is sa Australia, mga kayutoy. Because hindi winter, kundi ako nagkakamali, so they celebrate, Father Christmas, ayan, during December na napakainit sa Australia. But anyway, let's continue. Kundi si Mitra. Meron po ko ditong nakakuwang dyaryo, na kung saan ay pinablis pa po ito, dyaryo na kung saan ay pinablis pa. Tonight, People Tonight, noon pa po itong Miyerkules, araw ng Miyerkules, December 23, 1998. Sa page 16 po ng dyaryong ito na People's Tonight. Ayan. Ito po yan, See? So, meron pong artikulo dito tayo mababasa sa dyaryong ito, mga kababayan, na kung saan ay isinulat ng isang Kristiyano. Hindi po ako nagsulat yan, Kristiyano, na si Ginoong Perdi M. Ramos. Yan, isang Kristiyano. So, ilalapit ko sa screen at siguro tututukan po ito ngayon para masabayan niyo po ako ngayon sa inyong sa mga televiewer yung aking pagbabasa. Ayan. So, babasahin ko sa inyo kung ano po ang nakasulat sinulat ito na isang Kristiyano na nalathala mismo sa dyaryong ito na People's Tonight. Noon pa po itong kita nyo naman noon pa December 23, 1998. Napakaraming taon na to. Kulang-kulang na 20 taon na ito. Kulang-kulang na po. Almost 2 decades na. Di ba? Ayan, basahin po natin. Tingnan niyo po mabuti, Christmas date unknown. Ang Christmas daw, ang petsa ng Christmas o Kapaskuhan na hindi talaga alam. Tinanay, ano nakalagay? Walang nakakatiyak at nakakaalam maging ang Biblia sa eksaktong araw, buwan, taon ng pagsilang ng dakilang mananakop na si Jesus. Ipinapalagay ng mga scholar, pinapalagay lang, at historian na ang ipinagdiriwang ng mga Kristiyano na December 25 bilang araw ng Pasko ay malayo sa katotohanan. Malayo sa katotohanan. Nakita niyo po ba? Ang araw ng Pasko na ginugunita natin ay isang modernong deklarasyon ng simbahang Katoliko Romano na kinilala lamang matapos ang 300 taon sa panahong halos wala na ang lahat ng mga kasulatan. Isa lamang deklarasyon ito ng simbahan, modernong deklarasyon. Nakita niyo na po ba? Bakit kine-question ang December 25? Talo na po tayo ng counting ilang talata. Kasi nga hindi pwede. Pinapalagay na si Jesus sinilang sa panahon ng tagsibol. Tama! At sang-ayon po dito sa secular history. Tignan niyo po, babasahin ko na po. Dito po sa huling ikalawang taludtod ng secular history. Ayon sa mga astronomer, maaaring naganap ang tatlong eclipse noong 5 to 4 BC. Kaya ipinapalagay na si Jesus ay isinilang noong Marso 12. Yan ang mas maaring tumama. March 12. Kung sakasakali dapat mag-celebrate man kayo ng Kapaskuhan, dapat mag-celebrate kayo ng Marso 12. Mga kababayan, sa mga kababayan kong Kristiyano na nagse-celebrate ng Pasko ng December 25, hindi po ba't nararapat na ang pagse-celebrate nyo yung tamang petsa ng inyong kaarawan? Kayo nga, pagka ang birthday ninyo ay January 1 at isinelebrate po ito ng June, hindi nyo ina-appreciate, hindi nyo tinatanggap.
Di ba? Hindi kayo masaya dahil hindi naman yung totoo yun ang inyong karawan. Mas lalo na itong kinikilala niyong Ginodiyos. Na sinasambang si Jesucristo. Sineselebrate nyo ng December 25. Samantalang ang mga tala ng mga historian ay tumutukoy na ang tamang kapanganakan ni Kristo sang-ayon dito sa sumulat na ito na si Ginoong Perdi M. Ramos, ipinapalagay talaga na ang tamang petsa ng kapanganakan ni Kristo ay Marso 12, March 12. Hindi po kami may sabi niya na, malinaw po We get that. And, the scholarly accounts, historical accounts would really say na hindi talaga determined yan, ano? And totoo, tama po talaga yun na, kumbaga, it was just decided na December 25th and parang nga tumaon sa winter solstice. Pero for most Christians, and to be very honest too, most Catholics for that matter, don't really care if it's the birth of Christ. I think sa Filipino perspective po kasi, of course, we have to be reminded na we are celebrating it in commemoration sa birth of Jesus Christ. But sa totoo lang mga kayuthi, it's more like a holiday. Holiday feeling, a holiday celebration. It's a kind of season. It's a kind of mood na kung saan mapagbigay, mabait ang lahat. Ayan, merong Christmas bonus. It's a chance for the family to be together. Nagkakaroon ng mga reunion, get together sa mga high school batch, university batch, at syempre sa mga nalalayo mga family members dahil mahaba-haba ang bakasyon. And its core and its essence, di ba, kaya nga yung mga popular natin na mga Christmas na mga songs ni Jose Marichan, binabalik tayo sa real reason, di ba, the birth of Jesus. It has to be reminded constantly. Dahil nga po, it's becoming more like a tradition. It's becoming more like a family affair other than a religious affair. O inaamin na mismo ng mga kapwa ninyo Kristiyano na mga nagsusuri, nagbabasa ng kasaysayan na ang tama daw kapanganakan ni Kristo ay Marso 12. Tapos December 25 yung ise-celebrate. So, sino ang sineselebrate nyo sa katotohanan? Ang sineselebrate nyo, sang-ayon din mismo dito sa kung tutuloy-tuloy natin ang pagbasa, ay ang kapanganakan ni Mitra. Ang tinatawag na Son of God na sinasambang Diyos-Diyosan ng imperyo ng mga Romano, ng mga Pagano. Kasama nyo. So, hindi po talaga totoong mahal nyo si Kristo. Dahil kung mahal nyo si Kristo, siya nagsasabi sa Biblia, kung ating babasahin, hindi ba? Si Kristo nagsabi, paulit-ulit niya sinasabi, kung talagang kinikilala niyo ako, sundin niyo ang aking mga itinuturo sa inyo. Follow me if you love me. Di ba? Paulit-ulit niyang sinasabi dito. Maging ang Diyos sa Biblia ninyo, mga kababayan, ay nagsasabi na kapag siya'y nag-utos, sundin niyo ng buong buo. Walang bawas, walang kulang. Anong ginagawa ninyo? See? Hindi nyo itinatama. So, ang sabi pa dito sa inyong Biblia, napakaraming talata, hindi na po ako bubuklat. Maliban lamang kung ang ating mga televiewer ay magre-request ng talata kahit isa. Hindi na po kasi napakaraming talata. Anong sabi ng Diyos? Maging perpekto kayo sapagkat ang Diyos ay perpekto na inyong sinasamba. Magpakasakdal kayo sapagkat ang Diyos ay sakdal. Ang daming ulit na pinabanggit dito sa inyong Biblia. Ang ibig sabihin ng perpekto. Kung ano yung tama, yun ang sundin ninyo. Ano po? Kung ang birthday ni Jesucristo ay Marso 12, ay dapat yan ang celebration nyo. Marso 12 at hindi December 25. Abay, kapag nagse-celebrate ka ng December 25, samantalang Marso 12 naman pala, ang sinasabi mismo ng tala ng kasaysayan na tunay na sinasabing kapanganakan ni Kristo, automatic po yan. Niloloko ninyo ang inyong sarili. Dinadaya ninyo ang inyong sarili, mga kababayan. Kayo na rin po ang nanloloko sa sarili nyo. Abay, hindi po kami nagkulang sa inyo, mga kababayan, ng pagpaparating ng katotohanan. Nasa inyo na po ang pagpapasya. Ipagpapatuloy nyo pa ba ang nakagisnan nyong yan na hindi katotohanan na kaarawan ni Kristo? Hindi ba't mainam? I-celebrate nyo sa tama? Marso 12? Hindi ko kayo pinagbabawalan. Kung gusto nyo talaga i-celebrate, yung tama naman, at least, maging totoo kayo. Hindi. Patuloy nyong dinadaya ang sarili nyo, mga kababayan. Kaya nga, nananawagan ako sa mga pari. Hindi ba't kayo na rin ang gumawa ng kasaysayan? Kayo na rin ang nagsasabi na ang tao'y dapat makasunod
Sa kalooban ng Diyos. Dahil sabi ninyo, kayo ang mga itinalaga ng Diyos dito sa lupa para gabayan ang tao sa mga makatotohanang pagsamba sa Diyos. Pero ito man lang sa simpleng bagay, hindi nyo na maitama. Hinahayaan nyo nang magpatuloy. Sineselebrate nila ang Diyos ninyo na si Kristo ng December 25, samantalang kayo man din nag-aral. Nag-aral kayo bago kayo naging mga pari. Alam niyo na hindi totoo na December 25 ang kanyang kaarawan. Pero, bakit ipinagpapatuloy pa rin ninyo? At inahayaan ng tao na gawin ang isang bagay na hindi makatotohanan. Tunay nga ba talaga kayong sa Diyos? Nagtatanong lang po ako. Okay, mga ka-youthie. So, dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Ayan. At para po sa mga taga-subaybay ng Youth3, malamang sa malamang, alam nyo naman po yan na hindi po ito first time natin na nagbigay ng reaksyon sa isang Muslim Ustads. I remember meron na rin po tayo kay Ustads Rodriguez, kung di ako nagkakamali, no? So, pakiview na lang po sa atin pong mga Muslim po na mga viewers. But going back, of course, ang nagustuhan ko po rito kay Ustads Armando is pinakita niya sa atin na by historical account, by any references, even from the Bible, even from the Quran, hindi naman talaga nakasulat, no? At hindi natukoy exactly kung ano talaga yung actual na date. So, he's saying na hindi naman pala alam yung exacto na date. And then, some accounts would say na dapat March 12. Bakit hindi nyo going March 12 if gusto nyo talagang i-commemorate itong birth ni Jesus Christ? But of course, at the first part mga ka-youthie, I think maliwanag din na sinabi ni Ustads Armando dito na hindi nga Diyos, no, ang pagtingin ng mga Muslim kay Jesus Christ. So, definitely no commemoration, walang pag-celebrate ng birthday. But I'm actually curious sa atin po mga Muslim viewers, meron din po bang konsepto ng pag-celebrate ng birthday sa ibang mga sugo or messengers po na mentioned sa Quran? And how about personal birthdays naman po? May mga celebration din po ba ng personal individual birthdays for each person? So please comment below. At sa atin naman po mga viewers ng mga Christians, especially po sa mga Katoliko, what do you guys think about this presentation? Ako, para sa akin, it's always nice to see yung mga insight po, no, coming from different religions as to the celebration of Christmas. But then again, I also mentioned na sa totoo lang mga ka-youth3, kumbaga, ang Christmas as a celebration na nagiging religyoso na tradisyon is far from the truth for most people. Sa totoo lang, for others, it's more like a time to celebrate long vacation, family meetings, family gatherings, a time to give, gift giving, a time to be kind. But of course, for some songs, it encourages us to go back and remember what is truly the essence of Christmas, which is the commemoration of Jesus Christ's birth, mga ka-youthie. But anyway, if you like these kinds of episodes, you already know what to do. You can watch that video over there. You can watch this playlist over here. You can subscribe kung hindi ka pa po subscribe, and I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.